Welcome po mga kakuya. May topic po natin for today po mga kakuya na may INC vlogger na babae na talagang nag-reaction siya na sa kanyang programa. May nag-comment na isa daw kulto, no? So talagang na ito ay binigyan ng reaction po mga kakuya. Talagang matindi ang kanyang reaction dito. So bibigyan po natin ng reaction po dito mga kakuya kung totoo ba talaga ito. Tayo ay hindi bumabase sa kahaka po mga kakuya. Bumabase po tayo ayon sa nasusulat po mga kakuya kung totoo ba talaga ito. Kaya hindi tayo kaya nga dito tayo sa katotohanan, no? So bago ang lahat po mga kakuya, bago natin mapanood ang kanyang video, pasok muna intro. Ito na po, panoorin na po natin mga kakuya ang kanyang video po mga kakuya. Kulto spotted. Bakit niyo po nasasabing kulto kaming mga iglesia ni Kristo? At saka, bakit naman din po kayo nagagalit sa amin? Ang ginagawa po namin dito sa lahat ng platforms, dito po sa social media, ay amin lang pong ipinahahayag ang mga katotohanan na nakasulat batay po sa banal na kasulatan. Kitanggapin man nyo o hindi, wala kaming magagawa. Ang sa amin dito, kaya kami nandito upang kami makapag-akay, makapag-misyon, dahil kalooban po ito ng Panginoong Diyos Sa nalalapit na araw ng pagdating kapag kaisugo na niya ang kanyang bugtong na anak, kailangan maraming maliligtas, kailangan maraming matawag sa loob ng Iglesia ni Kristo. Welcome po mga kakuya, nagbabalik no ako lingkod Jonathan TV Mix Vlog. So ating talakayin ngayon mga kakuya, totoo kaya yung nag-comment doon sa kanyang programa na isang cult po mga kakuya, kulto no talagang dito hindi yun paninira ang ating ginagawa dito mga kakuya. So binigyan lang natin dito ng reaction kung totoo ba yung sinasabi nung nag-comment po mga kakuya. So ayon dito mababasa natin mga kakuya sa The New International Dictionary of the Christian Church, no? Ito po sa 1978 page 776. Ito ang ating mababasa. Niliwat na po natin sa Tagalog po mga kakuya. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. So yan po ang ating nababasa po mga kakuya. Ayon po yan sa New International Dictionary of the Christian Church po mga kakuya, no? So punta po tayo kahit si Google po mga kakuya, no? Kahit tanungin natin si Google, ay talaga in the Philippines a notable religious group that some consider a cult is Iglesia ni Cristo INC, founded by Felix Manalo, which claims to be the one true church and has a large, well-organized following both domestically and internationally, no? So yan po ang talaga ito po yung sinabi po mga kakuya na sa Google, no? Ang Google ang sabi, hindi po tayo po mga kakuya, no? So dito, so ating alamin po mga kakuya, ano bang ibig sabihin ng kulto, no? So basta sa maraming hindi nakakaalam, ano bang ibig sabihin ng kulto po mga kakuya? Ang kulto ay isang grupo ng mga taong may matinding debosyon o pagsunod sa isang paniniwala, leader o ideolohiya. Karaniwan ito ay may kakaibang paniniwala o ritual na naiba sa karaniwang relihiyon o pananampalataya. May dalawang pangunahing kahulugan ang salitang kulto. Una, ang relihiyosong kahulugan, isang pangkat na may sariling paniniwala at gawi na maaring hindi kinikilala ng mas malalaking relihiyon. Halimbawa, may mga kultong panrelihiyon na may matinding pagsamba sa isang leader o propeta po mga kakuya. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ang ikalawa, ito ay tinatawag na peyoratibong kahulugan. Sa negatibong konteksto, ginagamit ang kulto upang ipahiwatig ang isang grupong may mapanlinlang o mapanupil na paraan ng panghikayat sa mga kasapi. Minsan may manipulatibong leader at mahigit na kontrol sa mga membro. Depende sa, no? So yan po ang ibig sabihin ng termino po mga kakuya ng isang cult, no? So dito natin napatunayan po mga kakuya, yan po ang ibig sabihin. May dalawang kahulugan po yan po mga kakuya, no? So ating
wag nawa sila magalit po mga kakuya, sapagkat sa tayo ay binasa lang po natin po mga kakuya. So ano ang magpapalaya sa atin kapag kung nasa kaliwanagan po tayo mga kakuya, para mawala tayo sa bitag na mga ganyan na haka-haka, dapat nasa katotohanan po tayo mga kakuya. Dapat tanggapin natin kung ano ang katotohanan. Ayon sa Hebreo 4 verse 12, ito po ang ating mababasa: sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ito'y tumatagos sa maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak sa buto, at may kakayahang kumikilala ng mga pag-iisip at layunin ng puso. So ikalawa naman po mga kuya, dito sa Juan 8 verse 32, at inyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So therefore po mga kuya, kailangan talaga natin tanggapin ang katotohanan. So kaysa dyan tayo sa kadiliman, no, talagang ang katotohanan siya ang magpapalaya sa ating sarili, sa ating puso at sa ating isipan po mga kuya. Yan ang tunay na kaligayahan, no? Kapag hindi tayo sa katotohanan, wala tayo sa katotohanan, lagi tayong malungkot, laging galit ang nasa ating puso. Kung sa katotohanan tayo, palagi tayong magagalak at palagi tayong masiyahin, sapagkat nasa katotohanan tayo, dahil ang katotohanan siya ang magpapalaya sa ating lahat po mga kakuya, no? So muli, mag-aral at magsuri po tayo mga kakuya, hindi natin sila kalaban, no? Kaya nga dito tayo para sa katotohanan, no? So wag nawa magalit ang ating mga kaibayo sa pananampalataya, bagkus binabasa lang po natin mga kakuya kung ano ang nasusulat po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless, at mag-ingat po tayo palagi po mga kuya, no? Ayon sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So muli, God bless at ingat po tayo palagi mga kakuya.